Natapos na nga ang journey ng mga PVL teams sa AVC Champions League. At ito ang aking 5 rason kung bakit natalo ang Team Pinas. Kabilang na ang Petrogas, Creamline at PLDT. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Lack of preparation. Ito ang unang dahilan kung bakit natalo ang Creamline, Petrogas at PLDT. Aminin na natin na kung ang ibang bansa ay nakapaghanda sa turnamentong ito, ang Creamline, Petrogas at PLDT ay nakatutok pa rin sa PVL. At parang medyo late na rin na sinabihan ang mga teams na ito na isasali sila sa AVC Champions League. At bagay na hindi in-expect ng mga teams na ito. Most especially sa PLDT. Ngunit ang kagandahan kasi sa PLDT ay nabigyan sila ng katamtamang oras upang makapaghanda dahil natalo sila early sa quarterfinals versus Chocomucho. At kita naman natin sa performance ng kanilang team na muntikan na nilang natalo ang Nakhon Ratchasima ng Thailand at sobrang dikit din ang kanilang scores versus Kazakhstan. At marami nga ang naniniwala na ang team na ito ang magcha-champion sa AVC Champions League ngayong taon. At malaking bagay ito para sa kanila. At sa side naman ng Petrogas, nakita naman natin kung gaano nila pinusuan ang laban. Ika nga, they're not champions for nothing. Na kahit konti rin ang kanilang preparasyon, ay nakita naman natin kung gaano nila kamuntik-muntikang matalo ang Great Wall of China. Kaya't marami ang nagulat at namangha sa kanilang pinakitang performance sa kanilang laro. At dito naman sa side ng Creamline, no excuses na nga para sa kanila ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa AVC. Ang players ng Creamline na nga ang nagsabi na konti lang daw talaga ang kanilang naging preparasyon at hindi nila masyadong napaghandaan ang kanilang mga kalaban sa turnamentong ito. At sa susunod na AVC, kung sakaling sila na naman ang magrepresenta, ay talagang 100% paghahandaan nila ito. Kaya sana naman, kung may games international, ay agahan naman ang pag-announce upang makapaghanda naman ng maayos ang mga PVL teams na sasali. At pangalawang dahilan ng pagkatalo ng Pinas ay dahil, as usual, wala tayong defense at lack of composure. Yan na talaga ang problema ng mga volleyball player. Dito sa atin, pag mag-compete internationally, ay talagang lalamunin talaga tayo ng mga kalaban na sobrang bigat pumalo. Sabihin na natin na may opensa tayo. Ngunit kung walang defense, ay nako, umuwi na lang tayo. Ika nga, defense is the key para manalo. Yan nga ang formula ng Japan at Thailand. Nakahait lang din naman natin. At ito ang dahilan kung bakit nakakasabay sila sa mga higanting kalaban. At ito nga ang napansin natin sa Creamline. Sa opening game pa lang nila, may something off na talaga sa kanilang depensa na hindi nila makuha-kuha ang mabibigat na depensa ng mga imports ng kalaban. At ito ang dahilan kung bakit sila natalo. At sa side naman ng Petrogas at PLDT, makikita naman natin na nandoon na. Nandoon na yung defense kung gaano nila kagusto may angat ang bola tulad ng libero ng PLDT na si Kat Arado. Ngunit yun lang, sa kalagitnaan at crucial moment, bigla na lang nawawala ang kanilang naging depensa. Hindi natin alam kung dahil kinakabahan ba sila o sadyang mahirap lang talaga kunin ang bola ng kanilang kalaban. Pangatlong dahilan, ma-error ang import or kulang pa sa chemistry. Ito talaga ang isa sa mga dahilan bakit natalo tayo. Unahin na natin ang Petrogas dahil sobrang sayang. As in, kung ako lang ang tatanungin, they could have win their match against China. If only, naging unpredictable ang bigay ng kanilang setter. Ang nangyari during crucial 5th set, almost lahat ng set ay laging napupunta sa import. Kahit bantay sirado ito ng kalaban. Kaya't ang nangyari, nag-e-error o nabablock ang kanilang import. At sa pagkakataong ito, nawala bigla ang momentum ng Petrogas dahil lamang sa error. At ito ang nagpatalo sa kanilang crucial na laban. At ang pangyayari nito ay nangyari din sa PLDT kontra Thailand kung saan nagka-momentum na sana ang PLDT at muntik na sana nilang matalo ang Thailand in 5th set. Matapos nang madown sila ng 2-0. At dahil din sa error ng kanilang import, during sa napaka-crucial na laban, ay tuluyan ring nawala ang kanilang momentum.
At kita rin natin sa kanilang setter na halos lahat ng bola ay napupunta sa import na kahit nag-error na ito. Marami pa naman sanang option na ready pumalo na hindi masyadong nababantayan. Gaya sa Petrogas, like MJ Phillips at Jonas Abete. At sa PLDT naman, na si Kim Kiana D. At para naman sa Creamline, masasabi talaga nating parang nasira talaga ang solid nilang chemistry nang pumasok ang kanilang dalawang imports na si Colomoyets at Kordyashova. Although maiintindihan naman natin, given na nga ang napakaiksing preparasyon. Kaya marami talaga ang nagmamakaawang fans na sana nag-all Filipino na lang daw sana ang Creamline upang sakaling pwede pa silang manalo kontra na Konrachasima. Dahil marami nga ang nag-e-expect na magiging mahigpit at maganda ang laban. Dahil ito ang kauna-unahang match-up sa pinakamagaling na volleyball sa Thailand at Pilipinas. At pang-apat na dahilan ay masyadong malakas lang talaga ang kanilang kalaban. Kaya't huwag na tayong magpatumpit-tumpit pa dahil alam naman natin na ang naging kalaban ngayon ng Team Pinas sa volleyball ay masyado talagang malakas. At lahat sila ay champion sa kanilang bansa. At high quality talaga ang mga players. At hindi basta-basta at mataas ang kanilang rank kaysa sa atin. Kaya expected talagang matatalo tayo sa mga well-experienced team na ito. Isipin na lang natin na first time nating sumali sa ganitong turnamento at hindi naman siguro agad-agad mananalo tayo. Pero kahit first timer pa man tayo sa ligang ito, o di ba? At least nakikipagsabayan ang mga teams ng PVL. At kamuntik-muntikan pa nating matalo ang mga world-class na bansa pagdating sa volleyball. At lastly, panglima, kulang sa suporta. Ito talaga ang hindi in-game related. Pero sabi nga ng reliable content page ng Volley Trades, kung may marami lang sanang nanonood live na live doon sa arena ng mga Pinoy, it could have add pressure nga sa mga opponent natin. Sobrang dami din kasing game natin na nasayang. Gaya nga ng sa PLDT at Petrogas na laging kinakapos sa dulo. What he or she meant is that kung marami lang sana ang Pinoy ang pumunta at sumuporta sa arena, the game could have been our favor. Ang nangyari kasi, nahati tayo dahil nasanay tayo sa PVL na pili lang ang sinusuportahan nating teams. At mostly sa atin, sinusuportahan ay yung may love team na team. Which is nakakalungkot. Maging fan din sana tayo ng laro, hindi lang sa love team na yan. Nagkawatak-watak tayo which supposedly not happen. Kahit tatlong team ang nagrepresenta sa atin, ngunit isang bansa lang naman tayo. At dapat may unity, hindi uniteam, charis. But nonetheless, maging proud sana tayo sa achievement ng Team Pilipinas dahil hanggang dulo, nilaban talaga tayo. Period. At next time, parang awan nyo na. Pakibabaan naman ang presyo ng ticket. Dahil isa ito sa dahilan kung bakit walang nanonood live. Sana maibalik natin ang crowd gaya noong nasa Alas, Pilipinas. Na halos araw-araw puno ang arena. Kayo, ano sa tingin nyo ang dahilan ng pagkatalo ng Team Pilipinas sa AVC Champions League? Please comment down below.